Sa piitan, may mesang sulatan, may papel at pluma. Dahan-dahang lalapit si Rizal sa mesa at uupo sa upang kahoy. Tatahimik siya ng sandali at sisimulang hawakan ang pluma at idadampi sa papel upang magsulat. Nagsimulang bumalik ang kanyang mga alaala mula noong siya'y bata pa hanggang sa kanyang kinalalagyan ngayon. Si Rizal ay ipinanganak noong Hunyo 19, 1861 sa baybaying bayan ng Calamba, Laguna, Pilipinas. Siya ay bininyagan sa simbahang Katoliko ng kanilang kura na si Padre Rufino kasama ang kanyang mga magulang, kaanak, mga kapatid. Sinabi ni Padre Rufino na alagaan ang bata na mabuti dahil balang araw siya ay magiging dakila. Madalas siyang naglalaro sa kanilang hardin. Minsan, kasama pa niya ang kanyang nakababatang babaeng kapatid na si Concha. Paminsan-minsan ay nagbumuni-muni rin siya rito upang magsulat ng kanyang talarawan at mga pananaw kahit bata pa. Naging unang guro niya ang kanyang ina na si Doña Teodora. Pinag-aral din siya sa isang pribadong paaralan sa Binyan. Siya ay nanguna sa klase kahit napag-alamang isa siyang Pilipino. Siya ay nagawaran ng maraming parangal dahil sa kanyang katalinuhan. Madalas silang magkasama ni Leandro na kanyang pinsan sa Binyan. Lagi silang nag-uusap ng ano-anong bagay. Siya ay nag-aral sa kolehiyo ng Ateneo de Manila. Lagi siyang pinararangalan bilang emperador ng klase o pinakamahusay na dahilan upang makatanggap ng mga gantimpala. Sa kanyang 4 na taon ay marami siyang natutunan at na-eksperyensya sa buhay. Sa kabutihang palad, kahit na naging mapait ang pag-ibig ni Rizal sa kanyang unang pag-ibig, hindi naman ito nakaapekto sa kanyang pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas. Pagkaraan ng unang taon sa filosofiya at sulat, taong 1877 to 78, lumipat siya sa kursong medisina sa Ateneo, kung saan marami siyang sinalihan na gawain. Bilang Tomasino, nanalo siya ng maraming gantimpala sa literatura. Nagkaroon ng ibang pag-ibig at nakipaglaban sa mga estudyante ng Espanyol na mapang-insulto sa kakayahan ng estudyanteng Pilipino. Rizal ay lihim na lumisan patungong Europa sa kadahilan ng kailangan niyang tuparin ang kanyang lihim na misyon at nais niya ring malaman ang kalagayan ng mundo sa labas ng Pilipinas. Itong ito ay masyadong nakaranas si Rizal ng paghihirap. Marami siyang nakuwang inspirasyon sa mga librong hangaw sa Uncle Tom's Cabin. Muntik ring hindi nalimbag ang Noli dahil naubusan na si Rizal ng pera hanggang ito'y masagip ng kanyang matalik na kaibigan na si Viola. Siya ay pinautang at natuloy ang paglimbag. Ang nobelang nakasulat sa wikang Kastila. Sila rin ay naglakbay magkasama sa Europa. Masyadong mapanganib ang buhay ni Rizal dahil sa kagagawa ng Noli, ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-uwi. Naging isang magagamot at marami pang iba. Nagkaroon din ng matinding ingay ang Noli dahil nagkaroon ng mainit na debate ukol dito. Dumating pa sa punto na sumang-ayon sa kanya ang isang gobernador general.
Maligayang pagbabalik. Maligayang pagbabalik, anak. Nay, Kamusta ka na? ayos naman po. Kamusta ka, anak? Ayos naman po yun, Nay. At katuwiran po niyan. Maganda po pag-aaral ko sa Espanya. Mabuti, anak. Pero nangangamba talaga ako sa buhay mo ngayon, Rizal. Okay lang ako, Nay. Huwag niyo akong malalahanin. Ang mahalaga, makakapagumot ko ang inyong mata. Maraming salamat, anak. Ngunit, paano na ang iyong pag-aaral, Pepe? Ah, nagpaplano po kami na ituloy po ulit ang pag-aaral ko. Senyora. Tinutugis si Rizal ng kanyang mga kaaway na pilitan siyang lumisan muli, ngunit sa pagkakataong ito ay sa daang Hong Kong, Macau at Japan. Siya ay kamuntik nang mapagdesisyonan ang paninirahan sa Japan sa kadahilanang nagkaroon siya ng isang karelasyon sa Japan na nagngangalang Osei-san. Ginawa niya ang karugtong ng kaniyang naunang nobela na halos 3 taon niyang sinulat, ginawa at nirebisa. Maraming paghahambing ang naganap at pagkikritiko, ngunit ito'y mas politikal kaysa Noli. Ninais ni Rizal na tumungong Cuba upang tumulong sa giyera doon sa Espanya at ito'y bukal sa loob. Pagpapatunay na hindi siya sang-ayon sa revolusyonaryong pag-aarmas. Sa kanyang paglalakbay patungong Cuba ay napag-alaman niyang siya ay aarestuin at lilitisin sa maraming kaso. Ipinagtanggol niya ng buong puso ang kanyang sarili kasamang isang magaling na abogado, ngunit dahil may pinapanigan ang kapulungan ay natalo pa rin siya sa lilig. Siya ay hinatulan ng kamatayan. Dinalaw siya ng iba't ibang mga tao, tulad na lamang ni Josephine Bracken. Ang mga pari, kanyang naging profesor, Kamusta po? ang mga kapatid, ang ina, Ito po. Ilan na lang po ang host ko dito. at mga pinsan. Kamusta po ang pamilya? Okay lang. Nalulungkot sila sa iyong pag... Ate. Rizal! Sinulit niya ang kanyang huling pagkakataong makita at makausap ang mga kaanak at mga kakilala. Ito na ang huli niyang pagkakataon. Kinabukas ay bibitayin na siya. Bilisan mo man itong daigdig, tinig mo'y patuloy na maririnig. Lulan ng mga himig mong ay nalipos ng pag-ibig. Fuego! Pag-ibig sa bayang sa'yo'y nagluwal, at sa manggagawang labis mong minahal. Ang tulad mo ay di malilimo habang kami ay narito. Marami pang dapat imulat kasama, lipunay puno ng problema. Sa paghinto ng tibok ng puso mo, kami ang magpapatuloy. Marami pang dapat imulat kasama, lipunay puno ng problema. Sa paghinto ng tibok ng puso mo, kami ang magpapatuloy. No por el motivo que se dijo, Marami yung Que no es exacto. madalang man ang iyong naging ambag, sino por lo que yo haya podido escribir. para sa bayan, kabayanihan ng tawag, tanyago karaniwan.